Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang araw Pilipinas, isang mapagpalang tanghali rin po sa ating mga Novo Ecijano at sa lahat ng nanonood sa loob at labas ng ating lalawigan at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Jovelyn Astero, sa ngalan po ni Philip Double Show at makakasama po natin ngayong araw si Carmel. Magandang tanghali sa iyo, Miss Jovi, at sa ating mga viewers. Ako po si Carmel Joy Miguel, ang inyong makakasama ngayong araw. Ang programang ito ay patuloy po nating ginagawang mas interesante sa paghahatid ng mahahalagang impormasyon at balita kasama ang buong pwersa ng TV48 tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 ng tanghali. At syempre bago po tayo tumungo sa balitang unang sigaw, marami na tayong nakikitang mga lumang simbahan sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Pero sa Santa Rosa, Nueva Ecija, may isang kapilyang kakaiba ang disenyo at matagal nang pinag-uusapan dahil sa mga kwento ng pananampalataya at himala. At kilala nga rin ito ng marami bilang Miraculous Round Chapel o mas tanyag na bilog na simbahan. Ano nga ba ang kasaysayan nito at bakit patuloy itong dinarayo ng mga deboto hanggang ngayon? Ihahatid sa atin ng student intern mula sa WUP, Justin Borja. Sa Santa Rosa, Nueva Ecija, may isang simbahan na agad mapapansin kapag dumaan ka sa Barangay San Mariano. Hindi kasi ito parisukat o parihaba tulad ng karamihang simbahan. Ito ay bilog at may kwento ng himala at pananampalataya sa likod ng kakaibang hugis nito. Kilala bilang bilog na simbahan ang San Mariano Chapel o mas kilala ng marami bilang Santo Niño Chapel. Matatagpuan sa Barangay San Mariano sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa loob ng maraming dekada, naging tahimik itong saksi sa mga panalangin, pangarap at pasasalamat ng mga deboto. Nagsimula ang kwento ng kapilyang ito sa isang simpleng donasyon. Ang lupang kinatatayuan nito ay dating pag-aari ng isang debotong pamilya na kalaunan ay binigay sa St. Rose of Lima Parish. Ang simpleng kapilya na ito ay naging lugar kung saan maaaring manalangin ang mga tao sa komunidad. Isa sa pinakakapansing-pansing katangian ng kapilya ay ang hugis bilog nitong arkitektura. Bihira ang ganitong disenyo sa mga tradisyonal na simbahan sa Pilipinas, kaya naman agad itong nakikilala ng mga dumadaan. Ang kakaibang anyo nito ang dahilan kung bakit tinatawag ito ng marami na bilog na simbahan. Tinatawag din itong miraculous dahil sa mga kwento ng mga deboto tungkol sa mga himalang kanilang nararanasan matapos manalangin dito. Dahil dito, patuloy na dinarayo ang kapilya ng mga taong naghahanap ng pag-asa, gabay at lakas ng loob. Noong taong 2000, muling nireconstruct ang kapilya sa tulong ng isang deboto na si Konsehal Antonio Tony M. Romero bilang pasasalamat matapos siyang gumaling mula sa paralysis noong 1989, isang pangyayaring itinuring niyang himala. Mariano Chapel is talagang lumang-luma na noong 1989. So that was the time na nagkaroon ako ng sakit. Na-paralyze ako for 3 months. So sabi ko sa mga magulang ko, dadalhin ako sa simbahan luma kada hapon. So almost a month, no, dinadala nila ako sa simbahan ng luma. Para siyempre, ang ugali ng mga Kristiyano is yung manalangin kapag may mga sakit nararamdaman. So, nanalangin ako doon. Sabi ko, tulungan niya akong gumaling. Tulungan niya akong lumakas ulit. At nangako ako habang ako'y nagdadasal na pagka ako'y lumakas, sisikapin ko na makatulong sa simbahan. At kung kaya kong ipagawa, reconstruct or totally
total rehabilitation o basal na simbahan, gagawin ko. So, after 3 months, unti-unti, gumanda yung pakiramdam ko, gumaling ako. So, nung gumaling ako, nag-decide ako na mag-Manila. So, nakapagtrabaho ako doon, nakilala ko ang misis ko na siya talagang tumulong sa akin upang unti-unting makapaghanap buhay, makabangon. And then, nung panahon na 1998, bumalik na ako sa Santa Rosa. Yun yung time na binalikan ko yung simbahan, sinabi ko sa aking mga kababaryo, na ipapagawa ko na yung simbahan. So, pinrograma ng 1998 ang simbahan ng San Mariano, nag-start ng 1999, then natapos ng 2000. Then, nung matapos ang simbahan ng San Mariano, ang chapel, na-blessingan siya ng year 2000, December 26. That was my birthday. Simula pa noong mga 1960s at 1970s, kilala na ang kapilyang ito bilang lugar ng debosyon. Ayon sa mga kwento ng matatanda sa komunidad, maging ang mga magsasakang dumaraan dito tuwing umaga ay lumuluhod muna bilang paggalang bago magpunta sa kanilang bukirin. Sa bawat kandilang sinisindihan at sa bawat panalangin ibinubulong sa loob ng kapilyang ito, patuloy na nabubuhay ang kwento ng pananampalataya. So, ang aking mensahe, hindi lamang sa San Mariano Chapel, kundi sa lahat ng mga tao na makikinig o makakita ng kasaysayan ng San Mariano Chapel, pumapit lang tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa habang panahon, habang buhay, may pag-asa. Naging matibay ako sa pananalig at ganoon din, nung ako ay gumaling, sinikap ko na makapaghanap buhay at magawa yung mga ipinangako ko sa tao at sa Diyos. Isang simpleng kapilya sa Santa Rosa, Nueva Ecija, ngunit para sa marami, ang bilog na simbahan ay hindi lamang isang gusali. Ito ay tahanan ng pag-asa at himala. Ayan, Carmel, natunghayan natin itong istorya sa likod nitong mapaghimalang bilog na simbahan sa San Mariano. At maganda nga, Carmel, na may mga ganitong mga simbahan na matagal na din naman na naipatayo at ngayon ay muling binubuhay at dyan natin napapatunayan ang pananampalataya ng ating mga Kristiyano, na mga Katoliko, na patuloy na gagawa ng paraan para yung pananampalataya is manatili talaga sa bawat, lalo na sa isang komunidad tulad ng Barangay San Mariano. Tama ka dyan at Miss Jovi, dahil bukod nga rin dito sa istruktura nitong bilog na simbahan na talaga namang mapapansin mo dahil nga kakaiba siya, isa nakakabilib din yung mga kwento ng milagro na nangyari dito sa simbahan na ito. At napakaganda nga na ngayon, sa panahon natin ngayon, is ibabahagi pa rin natin kung ano ang kwento nitong simbahan na ito, ang mga karanasan ng mga naninirahan, ng mga residente dito nga po sa Barangay San Mariano sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Patuloy pa rin natin itong maipapasa pa rin natin sa iba pang mga henerasyon kung paano ang mga nangyaring milagro nga dito, kagaya ng naikwento ng isang municipal councilor kanina. At marami na nga rin po ang mga nagpatotoo ng milagro o pag-asa na muli nilang natamasa dahil po sa kanilang pananampalataya at pagsimba dito sa bilog na simbahan. Magkagayunman, iisa lamang din naman po ang ating mensahe, ang patuloy po na pananampalataya at paniniwala naman na natili po ang pag-asa sa ating mga puso at tayo po ay naniniwala na mayroon po tayong At syempre, huwag po kayong BBQ dahil susunod na ang balitang unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni
Double P Big Show. Kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, 5 sa 32 piling butika sa Central Luzon tumatanggap ng DSWD guarantee letter para sa libreng gamot ng mga Novo Ecijano. At sa regional news, senior citizens giging tour guide sa Angeles City. Sa presyong palengke, bakit dinarayo ang tinapa sa tabuating, sariwa, malasa at may sariling timpla? At sa Bantay Krimen, babala sensitibong balita. Higit is 1.5 milyong pisong halaga ng substandard solar lights nasa Batsta, Bulacan. Sa viral news, mural sa Cabanatuan City pasok sa top 100 finalist ng WPS Mural Festival 2020. At sa Showbiz Roundup, 50 milyong pisong utang pinatawad. Relasyon ni Sashna Laparan at Mark Pascual, opisyal nang tapos. Regine Velasquez maghahandog ng libreng concert sa October 18. At Taylor Swift at Travis Kelce kasal na. At narito na mga balita sa oras na ito. 5 sa 32 piling butika sa Central Luzon tumatanggap ng DSWD guarantee letter para sa libreng gamot ng mga Novo Ecijano. 5 piling butika sa Nueva Ecija ang kasama sa kabuuang 32 sangay sa buong Central Luzon kung saan maaaring ipresenta ang guarantee letter mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagkuha ng libreng gamot sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Nagpaalala ang DSWD Nueva Ecija na ang pagproseso ng naturang dokumento maging ang iba pang tulong tulad ng medical at financial assistance ay matatagpuan na sa kanilang bagong opisina ng AIC sa YMCA Cabanatuan, Barangay Magsaysay District, Cabanatuan City. Nilinaw rin ng lokal na tanggapan na kwalipikado ring makatanggap ng financial assistance sa parehong opisina ang mga pasyenteng sasailalim sa mga medical na pamamaraan o laboratory procedure. Sa mga isinagawang panayam sa mga indigent patients at mga residenteng may tinitiis na sakit sa lalawigan, ipinaabot nila ang kanilang pasasalamat sa bagong sistema ng ahensya. Ayon sa kanila, malaking tulong ito para sa kanilang maintenance medicines dahil hindi na nila kailangang isipin kung saan kukuha ng pambayad sa mga mamahaling gamot. Malaking tulong na po sa akin yun kasi po nag-maintenance po ako. Pasalamat na po. Kasi po, hindi ko nabibilin. Malaking tulong po yun, sir. Kahit paano, hindi na tayo mangailangan ng pambiling sir. Malilibre na po yung mga gamot. Nagme-maintenance po ako. Mga losartan po, gano'n. Hindi na ako problema pambili kung mag-aanap pa ako, kanyo. Yun po. Salamat po. Inihayag ng ahensya na ang pagkuha ng libreng gamot sa pamamagitan ng paggamit ng guarantee letter ay maaaring isagawa tuwing ika-3 buwan upang masiguro ang regular na suporta sa mga nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Kapag nakuha na ang aprobadong dokumento, maaari na itong dalhin sa 5 itinalagang butika sa Nueva Ecija upang makuha ang gamot ng walang binabayarang cash. Kabilang dito ang 4 na sangay ng Mercury Drug na matatagpuan sa Jose Abad Santos Avenue sa Gapan City, Maharlika Diaz sa Talavera, Walter Mart sa Cabanatuan City at Maharlika sa San Jose City. Gayon din ang nag-iisang sangay ng Generica Drug Store sa probinsya na nasa NEC, Cabanatuan. Ang regional na implementasyon ay bahagi ng pambansang kasunduan ng DSWD sa 262 branches ng Mercury Drug at 238 branches ng Generica Drug Store. Sa talaan ng Mercury Drug sa Central Luzon, 6 na sangay ang kasama sa Pampanga,
habang may tig-apat naman sa Bataan at sa Tarlac, partikular sa San Roque MacArthur Highway, Romulo Boulevard, Paniki Walter Mart at Concepcion Walter Mart. Mayroon ding 3 sangay sa Zambales, 2 sa Bulacan at 1 sa Aurora. Para naman sa Generica Drugstore, 8 sangay ang kabuang kasosyo sa buong Region 3 kung saan may tig-2 participating branches ang Bataan, Bulacan at Pampanga, samantalang 1 naman sa Zambales. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa mga panayam, hindi na nangangailangan ng referral o endorsement letter mula sa ibang opisyal. Ang mga aplikante ay kailangan lang magdala ng valid ID, reseta at instruction mula sa doktor sa bagong opisina at sumailalim sa interview ng social worker bago ma-issuehan nito. Nagpaalala ang ahensya na obligasyon pa ring magpakita ng valid prescription para sa mga prescription medicines dahil tanging ang mga gamot na sakop at aprobado sa loob ng GL ang ibibigay ng butika. Pinapayo rin sa mga benepisyaryo na magtanong muna sa pharmacist o kaya ay ihanapin ang nakapaskil na karatulang DSWD Guarantee Letter is accepted here upang masigurong kasama ang partikular na sangay sa programa bago pumila. Regional News Senior Citizens magiging tour guide sa Angeles City. 30 senior citizens mula sa lungsod ng Angeles City, Pampanga ang matagumpay na lumahok sa kauna-unahang community tour guiding program sa Central Luzon. Magkatuwang itong inilunsad ng National Commission of Senior Citizens, Department of Tourism at Angeles City Local Government. Layunin ng programang ito na bigyan ng tamang kaalaman at kasanayan ang mga nakatatanda upang maging tour guide sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng Community Tour Guiding Program, maibabahagi na nila ang mayamang kasaysayan, kultura, tradisyon at mga natatanging pook sa Angeles City. Maliban pa rito, mabibigyan din ng pagkakataon ang mga nakatatanda na manatiling physically at mentally active. Kaya naman maipapasa na nila ang kanilang karanasan at kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Sa makatuwid, makatutulong din sila sa pagsusulong ng lokal na turismo bilang mga tunay na tagapag-ingat ng kasaysayan. Patunay ang programang ito na hindi lamang mga simpleng benepisyaryo ang mga senior citizens, kundi mga kasama sa pagpapayaman ng kultura at turismo ng lungsod. At sa ating presyong palengke, bakit dinarayo ang tinapa sa Tabuating? Sariwa, malasa at may sariling timpla, isisigaw sa report ni Elsa Navalio. Patuloy na dinarayo ng mga mamimili ang barangay Tabuatin sa San Leonardo, Nueva Ecija dahil sa masarap at malinamnam nitong tinapa na matagal nang kilala sa lugar. Isa sa mga kilalang gumagawa nito ang Nanay Baby Tinapa na nag-aalok ng boneless na bangus na mabibili sa halagang 120 pesos hanggang 150 pesos depende sa laki. Salmon na 120 pesos, galunggong at kabasi na 100 pesos din ang presyo sa bawat bilog o titay. Ayon kay Angela Javier, tindera sa Nanay Baby Tinapa, sariwa ang mga isdang ginagamit nila dahil direktang kinukuha ang mga ito mula sa fish port bago sumailalim sa kanilang sariling proseso ng paggawa ng tinapa. Aniya, isa sa ipinagmamalaki nila ang kanilang natatanging timpla na nananatiling lihim at nagbibigay ng kakaibang lasa sa kanilang produkto. Bukod dito, araw-araw din sariwa ang kanilang paninda kaya patuloy silang binabalikan ng kanilang mga suking mamimili. Sa gusto pong makatikim at makabili ng aming special na tinapa, dito lang po yan, sa San Leonardo. Matatagpuan ang Nanay Baby Tinapa sa Purok 3, Barangay ng Tabuatin, San Leonardo, Nueva Ecija sa kahabaan ng papuntang Diversion Road. Kasama si Jeff Gonzalez, Ismael Supetran at Jeremy Ramos. Elsa Navalio para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manunood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Higit 1.5 milyong pisong halaga ng substandard solar lights nasa Batsta, Bulacan.
nakumpiska ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Bulacan ang substandard solar lights na nagkakahalaga ng tinatayang 1.54 milyong piso. Isinagawa ng CIDG Eastern Metro Manila District Field Unit ang operasyon sa isang bodega sa barangay Matungaw. Naaresto sa operasyon ng isang 35 years old na Chinese national at negosyante na kinilala si alias Han. Ayon sa Philippine National Police, nasamsam ang mga solar lights at solar panels na hindi umano pumasa sa safety standards. Natuklasan din na ang mga produkto ay hindi umano sumusunod sa itinakdang quality standard. Dahil dito nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng operasyon na protektahan ang publiko. Kaya patuloy umanong pinaiigting ng PNP ang kampanya laban sa mga produktong maaaring magdulot ng panganib sa mga mamimili. Sa viral news, mural sa Cabanatuan City pasok sa top 100 finalists ng WPS Mural Festival 2026. Mural sa Cabanatuan ang isa ngayon sa mga kinikilalang likhang sining matapos mapasama sa top 100 national finalists ng WPS Mural Festival 2026. Matatagpuan ang mural sa gilid ng Cafe at Katha, Barangay Adwas, Cabanatuan City. Kaya madali itong mapupuntahan ng mga residente at mga bumibisita sa lugar. Ayon sa post ng Balaraw Art Collective, napili ang kanilang mural mula sa 220 entries. Ang mga ito ay isinumiti ng mga artists at art collectives mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, malaking pagkilala ito para sa grupo at sa lungsod ng Cabanatuan. Bukod dito, napabilang din sa top 100 national finalists ang solo mural entry ng kanilang kapwa-artist na si John Melvin Garcia. Ipinakita nito ang patuloy na pag-usbong ng mga lokal na alagad ng sining. Nagbibigay rin ito ng mas malaking pagkilala sa talento ng mga artist mula sa Nueva Ecija. We as Balaraw Art Collective, comprised of artists from all over Nueva Ecija, ay nagsama-sama. We built an idea na kung saan ito nga yung nangyari na mural na aming natapos, and it was enjoined doon sa competition. So we are happy to announce that we made it to the top 100 na mural na in-awardan recently doon sa National Library. Sinabi ng grupo na ang bawat mural ay sumasalamin sa bayanihan at pagkakaisa. Ipinapakita rin ito ang pagpapahalaga sa mga kwentong nagbubuklod sa mga Pilipino. Higit pa rito, layunin ng kanilang sining na napaalalahanan ng publiko tungkol sa pangangalaga sa pagkakakilanlan ng bansa. Kabilang din dito ang pagpapahalaga sa mga karagatang bahagi ng Pilipinas. Pinapakita dito yung pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol doon sa ating mga karagatan, laban doon sa mga invaders na gustong sumakop doon sa nasasakupan talaga natin historically and by divine rights. Samantala, binuksan ng WPS Mural Festival 2026 sa National Library of the Philippines. Sa naturang programa, sinabi umano ni Defense Secretary Gilberto Gibot Teodoro Jr. na higit pa sa malikhaing pagpapahayag ang mga mural. Ayon sa West Philippine Sea Transparency Group, sinabi niya ang mga ito ay nagpapakita ng kamalayan, kaalaman at pagmamahal sa bayan. Binigyan din ng kalihimang kahalagahan ng pananagutan ng bawat Pilipino. Anya mahalagang maisalin ang kamalayan tungo sa konkretong pagkilos. Sa ganitong paraan, mas maraming mamamayan ang makikilahok sa pangangalaga sa West Philippine Sea. Layunin din itong mapangalagaan ng yamang dagat para sa susunod na henerasyon. Sa kasalukuyan, kabilang ang mural sa Adwas sa mga obrang maglalaban sa pambansang yugto ng WPS Mural Festival 2026. Maghahandog ng isang libreng concert si Regine Velasquez Alcacid ngayong paparating na October 18. Para sa mga gustong makakuha ng complimentary tickets, magsisimula ang official pre-registration sa SM Tickets website ngayong July 30 sa ganap na alas 6 ng gabi.
Kung mapalad na makakakuha ng digital voucher, maaari itong ipagpalit sa physical ticket mula October 4 hanggang October 13 lamang sa kahit anong SM Ticket outlet. Tandaan na limitado sa 2 ticket lang ang maaaring makuha kada verified ID. Nagpatupad din ang organizers ng isang strict blind ticketing system para labanan ang mga ticket scalper at masigurong patas ang pamamahagi ng mga upuan. Paalala sa publiko na hindi garantya ang pag-register para makakuha ng slot. Kaya naman pinapayuhan ng lahat na mag-abang sa opisyal na announcement ng SM Tickets. Tuluyan ng tinuldukan ng aktres at sikat na vlogger na si Sasna Laparan ang kanyang 3 taong relasyon sa partner na si Mark Pascual, kasabay ng isang matinding revelasyon tungkol sa pera. Sa pamamagitan ng magkahiwalay na Facebook post, kinumpirma ng dalawa ang kanilang hiwalayan. Bagamat pinasalamatan ni Sasna si Mark sa mga naging masasayang alaala at sa pag-alala nito sa kanyang mga career commitment, inamin ng aktres na hindi na niya kaya ang mga naranasang pagtataksil at sakit. Sabi pa ni Sasna sa post, "Yung 50 million na utang mo sa akin at sa pamilya ko, huwag mo nang bayaran. Tulong ko na iyon sa iyo para magkaroon ka ng chance na makapagsimula ulit." Gulat ang mga netizen sa pagbubunyag ni Sasna na may utang si Mark sa kanya na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Sa halip na singilin, pinili ng aktres na patawarin na lang ang buong milyong-milyong utang para bigyan ng pagkakataon ang kanyang ex-boyfriend na makapagsimulang muli. Isang malaking love story ang nagtapos sa walang hanggang forever. Kasal na ang pop superstar na si Taylor Swift at ang NFL icon na si Travis Kelce. Ayon sa eksklusibong ulat ng People Magazine, lihim na nag-isang dibdib ang dalawa noong July 3 sa Madison Square Garden. Sa isang pahayag mula sa kampo ni Taylor, walang tradisyonal na bridesmaids o groomsmen sa seremonya. Sa halip, ang kapatid ni Taylor na si Austin Swift ang nagsilbing man of honor, habang ang kapatid naman ni Travis na si Jason Kelce ang naging best man. Ayon sa mga ulat, mismong malapit na kaibigan nilang si Adam Sandler ang nag-officiate ng kasal. At ngayon naman po ay magbabasa na po tayo ng mga comments at mensahe mula po sa ating mga taga-subaybay. At syempre, hindi po lahat ay maating mababasa dahil po sa dami nito. So Carmel, ano ang unang mensahe? Ayan po ang una nating mensahe galing kay Rodeo Delcar. Salamat sa walang sawang pagtulong, Gov. Oye. At patungkol ito sa mga residente pong gipit sa medikal at pagpapalibing. Ayun, nakahinga po ng maluwag dahil po sa naging payout para po sa financial at burial assistance nitong nakaraan. Ito po ay programa po ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija na tumutulong po sa mga naghihikaws din natin mga kababayang Novo Ecijano. At ito nga, paalala nga nila, bukas po ang Provincial Social Welfare and Development Office dito po sa Palayan City, sa may New Capitol, at dito din po sa Old Capitol Compound para po sa mga nagnanais po na makahingi po ng tulong pinansyal at sa pagpapalibing nga ng Carmel. So tuloy-tuloy po ang programang ito ng ating pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Mensahe naman po galing kay Jal Season. Ganito mismo ang itsura ng pagsasabuhay sa mga sinasabi. Nakaka-inspire na makita ang nagbibigay ng tunay na epekto sa mga bata mismo sa komunidad. Talagang ipinagmamalaki ka ng Nueva Ecija bilang aming kinatawan. Wendell Oliver, good luck sa iyong paglalakbay patungo sa Corona. Ito po ay patungkol sa Mr. World, ang representative po ng Nueva Ecija sa Mr. World Philippines 2026 na si Wendell na talaga naman pong isinasabuhay ang kanyang advocacy na sports. At kamakailan nga lang po ay nagtungo po siya dyan sa Rizal at namahagi po ng kaunting kagamitan at nakipaglaro po ng basketball sa mga kabataan. At si Wendell nga po ay ang ating representative na maglalaban po sa Coronation Night sa July 25, 2026. At maaari po natin siyang suportahan dahil siya po ay ang ating kinatawan ng lalawigan. Ayun, good luck sa iyo, Mr. Wendell. Next message po natin. Galing naman kay Mimi MQ. Dami po kailangan. Need ayusin ng garden. Need po ng mga bata ng electric fan. Pambili ng tubig na inumin para sa water dispenser. May budget po ba dito ang paaralan? Ayan So
Muli po ay mahigpit po pinapatupad po ng Schools Division Office po. Ito po ay pinaalala po ng Schools Division Office po ng Nueva Ecija ang no collection policy po. Ayan po ay under po sa DepEd Memorandum Number 41 Series of 2024 na pinatutupad po sa pamamagitan po ng Division Memorandum Number 281 Series of 2026. Ito po yung no collection policy. Pero nililinaw po dito, wala pong kontribusyon na dapat hingilin sa mga parents, mga estudyante. Pero hindi po dito kasali ang membership fee para po sa Philippine Red Cross, Girl Scouts of the Philippines, and Boy Scouts of the Philippines. At ganoon din naman po, hindi rin naman po binabawal o kabilang dito yung kusang loob na donasyon mula po sa mga magulang, donors, or iba pa pong stakeholders. So, no collection policy po, mahigpit pong pinatutupad, pero open naman po for donation. Next message. Galing naman kay Ernesto Aquino Cabrera, mag-file ng complaint sa DNR at food sa DOH and will coordinate sa DILG for under investigation. So, patungkol ito sa naging reklamo sa isang poultry farm po dyan sa Aliaga. At nakarating na nga po yan sa Nueva Ecija Task Force Kalikasan at ito nga po ay nagsagawa po sila ng agarang inspeksyon dito po sa nasabing poultry farm dito po sa bayan po ng Aliaga yan. At syempre po dahil sa reklamo po yan ng maraming langaw. Dahil yan naman ang pangunahing reklamo talaga sa mga poultry yung langaw. So, sa oras po ng inspection, malinis daw po ang loob ng poultry building at wala rin pong naabutang matinding pagdami ng langaw. Pero gayon man po ay syempre pinapayuhan pa rin po ng ating Nueva Ecija Task Force Kalikasan na tiyakin pa rin po na talagang nalilinis po ang pasilidad at sa loob po ng 3 araw matapos po ang bawat harvest. At syempre po, according din sa maraming Carmel kasi ang mga nag-post din ng mga langaw na nahuli nila doon sa kanilang mga bahay. At makikita talaga yung dami ng mga langaw. So, magkagayon man, magmula nga daw po nung nalinis na nga ito, ay kumonti naman na daw itong mga langaw doon sa naturang lugar. So, ayan, patuloy po ang ating Nueva Ecija Task Force Kalikasan sa pagsusuri po at sa mga poultry na para po sa pangangalaga sa ating kalikasan upang masiguro din po ang kalusugan ng ating mga kababayang Nueva Ecija. Next message po natin. Galing naman kay Rowena Evangelista, mabuhay tayong mga farmers. Ito po ay kasunod ng pagdedeklara ng buwan ng Hulyo o ng July bilang Month of Agriculturists. Ito nga po ay alinsunod sa Proclamation number 544 kung saan kinikilala po ang dedikasyon at sipag ng ating mga agriculturists at ang kanilang ambag po sa ating bansa dahil sila po ang katuwang ng pamahalaan para po mas siguro ang sa food security po ng ating bansa. Kaya mabuhay po ang ating mga farm. Yes, next message po natin. Galing naman po kay Sheila Galang Magdalangke. Kanya-kanya lang yan ng interpretasyon dyan sa sinabi ng tatay. Congratulations po tatay and sa kanyang anak. Ay, patungkol yan sa ama na nag-viral dahil lang po siya pagkatapos siyang batiin yung kanyang anak ay may kadugtong na maghanap ka na ng trabaho bukas. Parang ganon. So, good vibes yung naging dating doon sa iba. Dahil syempre, di ba, bilang magulang, siguro, sa sobrang dami din ng pagsisikap syempre ng ating mga magulang sa pagpapaaral sa atin. Kaya kailangan naman maghanap ka rin ng trabaho para makatulong ka na. Lambing, di ba? Lambing ng isang tatay sa kanyang anak. At maraming mga komento, pero marami din na nagsabi na ito talaga yung realidad ng buhay. Na pagkatapos ng pag-aaral, kailangan mong humarap sa totoong buhay. Na kailangan mong kumita ng pera para mabuhay, para magpatuloy, diba? At maaaring balikan ng tulong yung mga taong nasa likod ng ating tagumpay sa pag-aaral. At dito ba nga, Miss Joby, sa post na to, may nabasa rin ako na ang sabi, magpasalamat ka nga, hindi asawa ang pinapahanap sa'yo, kundi trabaho. Wag naman muna asawa, oo. Another malaking
kung ito totoong buhay yun, parang pinakatotoong buhay. Parang gano'n. Pero magkagayon man, good vibes lang, sa kabila ng mga bagay na ito, mga paglalambing ng mga magulang, don't take it, wag nyo ding para i-pressure yung sarili nyo. Although, syempre, mararamdaman mo yan. Diba? Tumaan ka dyan, Carmen. Graduate lang, na agad magkano ng trabaho. Kasi magiging palamunin na ako sa bahay. Ganyan. Kaya, good luck po sa anak ni Tatay Roland Rodriguez. Ayan. Sana nga agad-agad siyang makahanap ng trabaho. At sa iba pa nating mga graduate. Message? Galing naman kay April Matraquinho, sana magkaroon din kami ng patubig dito sa Villa Hoson. Patungkol naman ito sa sa mga watershed sa Nueva Ecija na pinalalakas po ng NIA para sa mas matatag po na irigasyon. So ito nga po ang NIA UPRIS po ay nagkaroon po ng sabayan tree planting activity po dyan sa Pantabangan at sa Balbalungaw watershed areas po. So ito po ay bahagi po ng pagdiriwang ng kanilang 63rd anniversary. At syempre po bahagi din po ng kanilang National Greening Program at ng NIA Master Plan 2020-2030 upang nang sa ganun po ay masiguro po ang magiging sapat na supply ng mga patubig. At ang kahilingan ni Madam Bayan, April, ayan, sana magkaroon din kami ng patubig. So sana nga po magkaroon ng mga patubig sa mga sakahan nang sa ganun ay magtuloy-tuloy po ang sektor ng agrikultura dito po sa ating lalawigan. At yan na nga po ang mga balitang ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Carmel Joy Miguel. At ito pong ating programa ay hatid pa rin po sa atin ng DPTV System and Technology. Siyempre, ayan. Ako naman po si Jovelyn Astrero sa ngalan pa rin po ni Philip Double P. Peak Show. At syempre, nakasama pa rin po natin sina Shane Tolentino, Clarissa de Guzman, Amber Salazar, Elsa Navalio, Ma'am Milena Picard, Student Inter Jasmine Borja, at ang ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Ayan, medyo bumibigay ng boses natin sa ating mga taga-subaybay. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw po ng Miyerkules at Biyernes. Kami po ang inyong mga kaibigan tagapagbalita at kakwentuhan. Dito lamang sa ating programang Double P. Love you. Happy weekend.